Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon ay tungkol dito sa naganap na rally ng INC, Iglesia ni Cristo. At ating tatalakayin at pag-uusapan na bagamat maganda yung layunin nila na ang rally na tinawag nila na Rally for Peace para sa kapayapaan. Maganda ho yan. At ako'y sang-ayon naman kung yung ginrap na rally ay para sa kapayapaan. Subalit, hindi ho yun ang naging kinalabasan. Oo, maganda. Kasi sinasabi nila na Rally for Peace. Pero bakit hinaluan ng politika? O nahaluan ng politika? Meron diyang mga salita na politiko nagpa-interview. Lalong-lalo na itong si Congressman Marcoleta nung siya ang nagsalita. Ang alam ko, si Congressman Marcoleta ay isa ring kapatiran ng Iglesia ni Cristo. At kung ang pakay ng naturang relihiyon o rally ay ang pagkakaisa. Bakit hinayang magsalita si Marcoleta na ang mga sinasabi niya ay hindi naman patungkol para sa pagkakaisa o para sa kapayapaan? Kasi ito sa pananalita niya, hindi siya naghihikayat para magkaisa. Kung hindi, naghihikayat siya na para lalong magkawatak-watak o magkahiwa-hiwalay. Kasi yung mga sinabi niya, pinuri niya itong dating presidente si Digong at saka itong si Sara Duterte ay kino-question niya ang Quadcom na kung bakit bakit iniimbestigahan inimbestigahan yung confidential fund ni Sara Duterte. At kino-question niya ang Quadcom doon sa pag-iimbestiga doon kay dating presidente na si Digong. So, ano yung sustansya, ano yung substance ng sinasabi niya? Meron bang panghihikayat ng pagkakaisa? Wala, di ba? Wala kang makitang panghihikayat ng pagkakaisa, kundi ang nakita ko doon ay pinuri niya itong Duterte.
Maka Duterte, lumalabas, talaga lumabas yung ano niya na Maka Duterte siya. Kongresista ka congressman ka Wala bang karapatan ng Quadcom na nabusisiin yung confidential fund ni Sara Duterte? O wala bang karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung saan ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund? Nasa kabila nun ay hindi maipaliwanag ni Sara Duterte kung saan niya ginamit. At ang mga pinakitang mga resibo, mga peke niya Tapos yun ang papaboran mo, Marcoleta. Tapos kung questionin mo yung Quadcom. Minaliit mo pa nga yung Quadcom dahil ayon sa'yo, doon sa mga chairman ng Quadcom, ni isa ay walang abogado. Kaya ano ngayon? Kung ba abogado ka, ibig mo sabihin napakagaling mo sa kanila. Abogado ka nga, pero yung pinaglalaban mo paliwas. Kasi pinaglalaban mo, ito lang itong pamilyang to, itong Duterte. Ikaw, ibinoto ka ng sambayan ng Pilipino para ipaglaban mo sila o ipaglaban mo kami sa tama, yung karapatan. Pero anong pinapakita mo? Anong sinasabi mo? O anong mga sinabi mo doon? Hangang-hanga ako sa iyo nung una, Congressman Marcoleta. Pero ngayon, hindi na. Ano ka rin pala kumbaga sa matapobre or tuloy mo yung sinabi mo na ni walang isang abogado doon sa chairman ng Quadcom. Kaya ano ngayon? Kumbaga minaliit mo sila. Minamaliit mo yung kakayahan nila. Or minamaliit mo yung kaalaman nila sa batas. Bakit? Abogado lang ba ang dapat ang nakakaalam ko ang batas? Congressman Marcoleta. Doon bumagsak mo yung yung paghanga ko sa iyo. Yung palang pagkatao mo Congressman Marcoleta. Ngayon, sa ganyang na pinagsasabi mo, at ikaw ay miyembro ka rin o kapatiran ka ng Iglesia ni Cristo. Asan doon ang sinasabing rally para sa kapayapaan? Asan doon yung sinasabing para sa pagkakaisa? Asan doon, Congressman Marcoleta? Doon sa mga sinabi mo or pinagsasabi. Well, lumalabas tuloy na bagamat ang hangarin talaga ng INC ay para sa kapayapaan.
Pero anong lumalabas ngayon? Nagsalita ka. Meron bang para sa kapayapaan yung mga sinabi mo doon? Wala, di ba? Eh, kumbaga, doon sa mga sinabi mo doon, sa rally, nanghihikayat ka pa ng pagkakahiwa-hiwalay, hindi para sa pagkakaisa. Kasi sinisiraan mo yung Quadcom eh. Ay maraming nagawang kabutihan. I mean, maraming nagawang mabuti yung Quadcom or maraming mabuting kinalabasan yung investigasyon ng Quadcom. Nandiyan yung lumabas yung AJK na yan, extrajudicial killing. Lumabas yung binabayaran ni Duterte yung mga polis na nakakapatay. Lumabas yung mga pulis na tiwaling mga pulis. Kung sino yung mga kasangkot dyan sa extrajudicial killing. Tapos sisiraan mo yung Quadcom. Yung pagbubusisi nila dyan sa confidential fund ni Sara Duterte, kino-question. Tapos sinasabi mong ang COA lang ang may karapatan na mangbusisi dyan sa confidential fund ng OBP or ng DepEd. Inaano man tao eh, nililito mo. Kung abogado ka, hindi mo sinasabi yung totoo. Ang pinapalabas mo, tinitira mo na masama yung Quadcom. Pinapalabas mo na walang alam yung Quadcom dahil hindi sila abogado. Ganun ba yan? Ganun ba yung gusto mong iparating sa amin, Congressman Marcoleta? Tapos ngayon, tatakbo kang senador. Palagay mo mananalo ka. Hindi ka mananalo, Congressman Marcoleta. Kasi nahubarang ka na lumbas yung pagkatao mo na hindi ka para sa taong bayan. Iba yung ipinaglalaban. Mga kasama mo pa nga sa Kongreso, sinisiraan. Pinapalabas mo na ikaw lang ang magaling. Naman. Hindi ko akalain na ganyan nga pala, Congressman Marcoleta. Hangang-hanga pa naman ako sa iyo nun. Dahil magaling ka. Ang tingin ko nun, magaling kang abogado. Pero sa ganyang pananalita mo na minamaliit mo yung kasamahan mo dyan sa lower house dahil hindi sila abogado.
Ngayon, pinapalabas mo, magaling ka dahil abogado ka. Wala eh. Maganda yung hangarin ng rally ng INC. Kung yun ay ang hangad nila ay para sa kapayapaan, okay yun. Eh, paano yan? Nabahiran. May nagsalita ng ganyan, yung si Marcoleta. Diyan pa siya nagsalita sa rally niya. Tapos yung mga iba namang miyembro na in-interview, parang lumalabas din na ayaw nila ng impeachment para kay Sara Duterte. Kasi may in-interview din na miyembro ng INC na yun ang nila, masagutan nila na ayaw nila ng impeachment. Ang talagang suma total yan, ang kinalabasan ng rally ay pabor kay Sara Duterte. Pabor sa kanya kasi nga parang lumalabas ang rally ay ayaw sa impeachment, kumbaga. Ang naman, ang tanong naman, yun? Ibabaliwala na lang ba natin yung mga pinagagawa ni Sara Duterte? Yun? Ibaliwala na lang ba natin yung pera ng bayan na kung saan niya dinala? Ganun ba yun? Dahil ang hangarin ng INC ay kapayapaan. Ano yun? Hindi na ba natin isasagawa kung ano yung nararapat na sinasabi ng batas? Sino ba ang ayaw ng kapayapaan? Pero hindi ibig sabihin na ibabaliwala yung mga pinaggagawa ni Sara Duterte. Hindi pwedeng ibaliwala lang yun dahil nag-rally ang iglesia. Ganun ba yun? Hindi ako against sa iglesia. Ako'y sumasang-ayon din sa kanilang paniniwala. At yun, sa kanilang pakay na nitong naturang rally para sa kapayapaan. Dangan nga lang ay nabahiran kasi nga may mga politiko na sumausaw. Katulad ni Marcoleta na nagsalita pa mismo sa rally. So yung magandang hangarin ng iglesia ay nabahiran. At saka ang nag-benefit ng rally niyan ay si Sara Duterte kasi yan ang lumalabas or ang pinapalabas nitong mga ibang makasara o mga DDS ay yung rally niyan ay para daw kay Sara. So maraming pumabor kay Sara sa rally niyan. Como hindi yun ang isinisigaw. Pero lumalabas parang ganun.
na no to impeachment. Paano na yung paano na yung mga nag-file ng impeachment? Tatlo na yung nag-file. May pang-apat pa nga. Ibabaliwala na lang ba yun? Ibabaliwala na lang ba yun dahil nag-rally itong INC? Ganun ba yun? Hindi ako against sa Iglesia ni Cristo. Ayun nga, paulit-ulit yung sinasabi na ako naman din ay naniniwala sa kanilang paniniwala. Pero dahil nga lang, hindi naman ibig sabihin na nag-rally sila, babaliwalain na lang yung impeachment para kay Sara. Kasi kung ang pinagbabasihan nila ay dahil yun ang gusto ng presidente. Sa pagkakaintindi ko naman, nabanggit yun ng presidente dahil hindi naman niya sinabi. Ang sinabi niya, sa opinion niya, ay walang maidudulot na maganda yung impeachment. Pero hindi ibig sabihin na hindi dapat isagawa yung impeachment or walang bahala, kumbaga. So, ang aking nakita at aking pag-analisa dyan sa naturang rally ay mas pumabor ho yan sa kay Sara Duterte. Lalo na nabahirap pa ng politika. Nagsalita itong si Marcoleta. So nasira yung hangarin na para sa kapayapaan. Okay na po sana kung para sa kapayapaan. Pero kung katulad yan, nahaluan ng politika at lumalabas, parang pumabor pa kay Sara Duterte. Nakakapanghinayang. Dahil yung magandang hangarin para sana sa kapayapaan, ang pagkakaisa, ay hindi ho Lalong yung dapat maparusahan o yung nakasalang sa impeachment, parang siya pa yung nag-benefit dyan sa rally yan. Okay, yun lang ho ang aking pagkakaintindi, ang aking nakuha na ang kinalamasan dyan sa rally yan ay pumabor sa kay Sara Duterte, lalo na nagsalita yan si Marcoleta. Okay, hanggang dito na lang at yun, nakita nyo na ang pagkatao ni Marcoleta o kung sino ang pinaglalaban niya. At yan ay tatakbo ngayong senador, kayo na ang bahala kung iboboto niyo po ba yan. Okay, hanggang dito na lang at sana ho pwedeng gamitin natin words. At sana
Huwag po tayong padalos-dalos at sana ay pag-isipan ho din natin na hindi naman po mo ipinakita ang lakas ng iglesia kung ano yung ano nila hindi na ho itutuloy yung impeachment. Sana hindi ho sana ganun. At sana ho yung ating mga mambabatas na kongresista ay dapat kung ano yung nasa batas na sinasabi sa batas ay dapat yun lang ho. Kung kailangan i-impeach si Sara, i-impeach ho natin. Yun ho ang ano dyan kung yun ho ang nararap. Okay, hanggang dito na lang at yun, maraming salamat and thank you for watching. See you next time. Alright, bye.